Hello guys, ayan, so ako ulit ng Auntie Arlene. So pag-usapan naman natin yun ay tungkol sa tanong ng isang sisi natin about dun sa bakit daw yung ibang agency is tawag doon parang phone number lang hinihingi at saka yung details lang sa pag-a-apply. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong pili. Tawag dito. Kasi guys, iba-iba po ang tinanong ko siya kung saan bang agency niya, kung dito sa Singapore o nasa Pilipinas lang, sa Pilipinas daw. So, kasi sisi, ganun talagang patakaran dito sa Singapore pag nag-apply ka. Actually, ako nga, din ako, direct hired ako sa Singapore. Konting info lang sa direct hired. Ang direct hired is, dito ka sa Singapore nag-apply, bali agency ng Singapore. Tapos, nung pagka nakakuha ka na ng employer, nahanapan ka na ng agency ng Singapore, is ipapatraining ka nila sa tie-up nila ng agency sa Pilipinas. Bakit kailangan pa rin ng tie-up na agency sa Pilipinas? Kasi po sila po yung mas may alam kung ano yung proseso at paano nilalakad yung mga papers natin. Kasi once na nagkaroon tayo ng employer, meron kasi yan sila na parang allowance or time limit na dapat is makarating tayo, especially pag newborn kayo, kasi kailangan talaga karamihan na bago manganak yung amo nyo is nandyan na kayo, or may mga ganun para matrain kayo ng confinement lady, kasi merong hinahire din yan sila na para tawag doon, sa atin, mag-train din, parang ganun. So yun, sorry na-distract lang si auntie nyo ng konti. So yun, mabalik tayo sa usapan sisi. Actually, based on my experience ko, may agent ako, Pilipina din siya, nasa Pilipinas din siya nung time na yun, nag-apply ako dito sa Singapore. Tapos, pero ako guys is, yung via WhatsApp, pina-download ako ng friend ko ng WhatsApp. Tapos, yung WhatsApp number ko, pinorward ko dun sa agent ko. Tapos, yung agent ko, so yun sisi. So bali ako din sis is tawag dito, kinuha lang yung WhatsApp number ko, nagpasa lang ako ng information ko, katulad nung nagpasa lang ako ng passport ko, at saka yung mga lang niya, screenshot lang siya, at saka binigay ko dun sa agent ko yung details ng information ko, kung parang biodata, parang may pinilapan lang ako, tapos pinasa ko sa kanya, siya na yung talagang nag-ayos at siya nagbigay sa agency dito sa Singapore. Tapos nung nahanapan na ako ng prospect na nung napasa na niya, tapos in-interview muna ako ng via WhatsApp lang kami guys. Ako nun ay may trabaho ako sisi, nagtatrabaho ako sa salon, pero yun nga, tinanong ako ng agent ko kung kailan ako, anong oras ako pwedeng available. I-interviewin lang ako saglit ng agency, as in sobrang saglit lang talagang pag-interview sa akin. Tinanong lang ako kung name ko, about dun sa biodata, tapos yun kung ano yung prepared ko, kung may experience ba ako, tapos dinaya lang ng agent ko yun na parang pinalabas niya na wala talaga akong formal na experience, pero parang pinalabas niya na meron ako, parang naging yaya ako, parang naging alalay ako nung isang halimbawa na cesarean, na parang ako yung nag-guide sa kanya, ganun lang, for 6 months, parang 1 year talaga siya, pero nakatutok ako ng 6 months, tapos ang parang inabot niya ng 1 year, ganun. So yun lang yung parang pinalabas niya na tapos nung interview ako ng agency, ganun yung ginawa, kasi sabi niya nun sa akin is kailangan ng agency na merong experience. Pero yun, during na interview sa akin ng employer ko, so sinabi ko sa kanila para hindi sila mag-expect, kasi yung interview sa akin ng employer ko na is tell me about yourself. So syempre, nagsabi lang ako about sa sarili ko, like sinabi ko yung name ko, ilang taon na ako, at currently working ako, at saka may siblings ako na siyam. Tapos na ako ng related about dun sa pagtatrabaho. Sinabi ko sa kanila, to be honest with you, I don't have a formal experience about taking care of the children, na talaga nag-work ako as a nanny, but based on my own experience as a mother, because I have 2 kids already, being a mother or taking care of the kids, I know how to handle because I'm a mother already. And then sabi ko sa kanila, sabi nila, so paano kung walang paano yung way ng pag-aano ko, kasi tinanong nila paano kung way ng pag-aalaga. Sabi ko sa kanila, parang may doubt sila na gano'n, na kung wala talaga akong formal na experience
alagaan. So yun, ang sinabi ko sa kanila, kinakabahan nga ako nun guys, sinabi ko lang sa kanila na during the time that I have kids, kasi sabi ko 2 months lang yung inallowed sa akin na parang after kong panganak, 2 months lang inano sa leave ko, maternity leave ko. After that I work already. So sabi ko sa kanya nang if I can manage my time, daytime, during daytime I need to work, and then after night time I need to take care of my son. Sabi ko yun sa kanila, if I can handle that, I can manage that, how much more pa that I will spend my whole time taking care of your baby. Sabi ko man sa kanila. So yun, parang doon sila na sa akin na kung kaya kong mag-multitask na magtrabaho ako, tapos sa gabi ako pa rin doon sa anak ko. Sabi ko ganun. Kasi sabi ko, during daytime, if I have work, pinapaalaga ko sa iba, but nighttime, I make sure that naka-hands-on pa rin ako doon sa anak ko kasi nga, katabi ko matulog. Sabi ko ganun. So, daytime, I need to work, and then nighttime, I need, kailangan kong alagaan yung anak ko. So yun. Doon sila parang siguro na kaya ko yung ganun. Kung nakaya ko nga naalagaan yung parang magdalawa ng trabaho, yung pagiging focus pa sa anak lang nila, hindi ko magawa, diba? So yun, doon para siguro doon sila na sa akin. Tingin ko lang pero yun ang sinagot ko. Then, sabi ko sa kanila nung huli, I'm so sorry because I feel so very nervous. I don't know if my English is correct or what. Sabi nila, no, don't worry. We understand you. And it's normal na kinakabahan. Don't worry, don't feel nervous ka daw, ganun. So yun lang din naman. Tapos mabilis lang. Tapos tinanong lang nila ako noon kung about sa tawag doon ko sakaling hired nila ako, tawag doon, sino mag-aalaga ng mga anak ko. Tapos yun, in-explain ko din sa kanila yung about doon sa tawag doon, doon ako blessed sa mga biyanan ko. Sabi kong ganun, sila yung mag-aalaga, at sabi kong ganun, actually ngayon sana yung mga nandito ko sa Manila, nasa province sila, my kids are far from me, but parang hindi yun hadlang na para ko yung pagiging nanay ko sa kanila, kasi mas pinili ko yung malayo sa kanila kaysa kasama sila pero hirap kami. Sabi kong ganun. So sinabi ko sa kanila na na sanay yung mga anak ko na malayo ako sa kanila, at sanay din ako na malayo yung anak ko, kasi sinabi ko kung gaano kalayo. Sabi ko 16 hours yung yung kasi nga sa Aklan. So sabi ko more or less 16 hours yung layo ko sa kanila. So hindi ako talaga nakaka-uwi, hindi ko talaga sila nakikita. So physically I'm not there, but I make sure na I have time for them. So sanay ako nang wala sila. So kung i-hide nila ako, walang problema kasi sanay ako, hindi ako nang homesick, yung ganun. So yun. Tapos ang isa pa, so sabi ko pag na-homesick ako, if ever when I will miss my kids, sabi ko ganun, I have a new kid, your baby, sabi ko ganun. So I'll make sure that I will all the miss that I feel for my kids, I will sabi ko ibibigay ko sa anak mo. Sabi ko ganun, I will treat your child as my own. Sabi ko ganun sa kanila. So parang ibubuhos ko sa kanila yung pagmamahal. So parang siguro na din sila yun, kasi pakikita naman nila yung sensitivity mo. Dapat ka sa kanila guys, tawag doon, hindi kayo parang palinga-linga tapos smile ka lagi, tapos nakatuto ka na talagang nakafocus ka sa usapan, na talagang nandun ka, hindi yung parang lutang ka yung ganun. So yun, although kinakabahan din talaga ako nun, basta tuloy-tuloy lang, explain mo lang yung side mo. So yun, kaya parang doon nila na ay parang totoo yung sinasabi nito, or yung yung sila na okay to, yung parang ganun. So yun, yung tingin ko na dahil parang makuha nila ako, ma-hired nila ako. So yun, so lang kami nun guys, mabilis lang din. Tapos yung tinanong nga yun sa kuko ko ay mahaba. So yun, sabi lang nila na pag na-hired ako is kailangan kong i-cut. So yun lang din naman yung nila. Tapos wala naman din masyado. Ayun, isa pa pala guys, tatanungin pala kayo niyan, after you finish your contract with us, what is your plan? Sabing kanon. So, ang sinagot ko pala dun guys is, kasi karamihan dito ng mga is gusto nila yan na nagtatagal, yung parang magtagal kayo sa kanila, yung ganun. Kasi hindi yan sila naghahanap, nagsasayang ng pang 2 years lang. So, ang sinagot ko dun is, I think that 2 years is not enough, or that's why the reason why I want to work dito nga sa Singapore is para pabigyan ng magandang future yung mga anak ko. And I think especially my eldest daughter is going to college. I want to para mabigyan ng better future, magandang education. So I think 2 years is for me is not enough.
So yun, kaya nga sabi ko kahit stable naman I have worked na dito sa Pilipinas, mas pinili ko pa rin na mag-apply sa dito sa is para kasi una-una yung pasweldo mas mataas talaga. So yung biruin mo yung sasahurin ko ng mga 3 years, isang taon ko lang na makukuha pag nag-work ako dyan. Pero sabi ko nga pag ang 2 taon lang is hindi talaga enough yan para makaipon, nag-savings para sa pang-college ng mga bata. So mas inano ko. Kaya sabi ko kung suswertehin ako, sabi kong ganun at maging maganda yung experience ko sa loob ng 2 years, sabi kong ganun, ay mag-stay ako, mag-continue ako, sabi kong ganun sa kanila kasi nga mas gugustuhin ko yung mapalayo sa kanila at mabigyan sila ng magandang future, sabi kong ganun. Sabi niya, so you may plano ka talaga na magtagal, sabi kong ganun sa akin. Yes, sabi kong ganun, kung if you're willing to, sabi kong ganun sa kanila, if you're willing to accept me again, sabi kong ganun, why not, sabi kong ganun. I know that Singapore is a safe country, sabi kong ganun. Then yun, parang natuwa sila ganun. So yun na talagang hindi, kumbaga porsigido talaga na gusto talaga, hindi lang parang lang na pang pansamantala, yung ganun. So gusto nila yan, yung ang purpose mo sa life is pang matagalan. So yun, talaga may parang goal ka talaga, hindi yung parang sa pilitan mo lang na parang tapusin mo lang ng 2 taon, ganun. So yun, makukuha mo yung loob nila. So yun, kaya during interview, yun yung mga i-highlight mo, tapos i-highlight mo din sa kanila yung pagiging related sa kahit wala akong parang sabi ko nga sa kanila, wala akong talagang formal na experience, sabi ko dahil nga nanay ako, so yun yung pagiging nanay is yun nga ganun din yung parang nag-aalaga rin ng bata. So yun ang pinaka best experience ko talaga. So yun, kasi hindi lang isa, sabi ko 2. So yun lang, saglit lang siya guys yung actually pag interview. So yun, kaya nga pala Sisi, ayan. So mabalik tayo sa usapan, napapalayo na si auntie mo, ayan. So yun nga, yung sa'yo Sisi, walang masama kung sakaling halimbawa yung kaninang in-interview ko din na nandito sa Singapore, lang siya, nakita lang niya sa Facebook yung agency na yun sa Pinas, tapos message lang siya, tapos yung pinapunta siya doon sa agency sa Pinas para ilakad yung papers niya, tapos yun, nakapunta siya dito. So yun, kasi alam niyo ang maganda, walang kayong doon pangamba na baka ma-scam kayo or something, kasi dito walang hinging pera, kasi dito salary deduction. Pag naghingi sila ng pera sa inyo, yun talaga mag-scam kayo, kasi dito bawal nga maglabas ng mga ganyan, bawal maningil. So yun ang isang palatandaan yun na legit yung agency na applyan nyo. Kaya yung Sisi, yung sa'yo Sisi, yung legit yan Sisi. Ngayon, lalo pat yung sabi mo sa akin yung sa reply mo sa akin is nakuha mo via friend mo na nakaalis na papunta dito. So ibig sabihin, merong naka-experience yan sa agency na ina-applyan mo ngayon na na nakalipad talaga, na may proven talaga na may napaalis na sila. So yun, kaya wala kang pangamba dyan. Ang lagi mo natatandaan pag dito ka mag-apply, walang placement fee dito, lang salary deduction meron, pero depende na yun sa agency kung gaano katagal, at saka may mga ilang agency na tayo ang pinapakover ng expenses sa Pinas, pero pagdating talaga ng expenses dito sa Singapore, bawal yan sila maningil, sila talagang gagastos niyan, kaya nga nagkakaroon tayo ng salary deduction. Tapos yung sa Pilipinas naman, hindi sila hihingi ng cash sa inyo, yung bali paglakad ng mga papers nyo, katulad ng mga medical test, OWA, yun doon mapupunta yung kung magkagastos kayo ng pera, doon mapupunta yun, hindi yun nila ibubulsa yun. Kaya try mo lang sis, wala namang masama, kasi kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Kung matatakot ka naman sa mga scam na yan, wala ka naman ilalabas na pera, ikakatakot mo. Kumbaga sa is 90-10, kumbaga 90 ang sure, 10 lang ang hindi. Ngayon kung tingin mo magda-doubt ka na baka mamaya kasi hindi ka pinapunta ng agency, dapat yung personal ka pupunta dito po sa Singapore, is hindi na kailangan yung mga tawag doon na ikaw mismo pupunta ng agency, online lang po ang application dito. Ako nga, nakarating ako dito is tawag doon, in-interview ako ng agency, kasi 2 beses ako na-interview, una yung agency muna, tapos yung prospect employer. Bali yung puro WhatsApp lang, bali tinanong lang ako ng agent ko, oras ka ba available, kasi alam niya may trabaho ako, alam din ng agency na may trabaho ako. So
So yun, tinanong nila ako na kung kailan ako available para i-connect ako sa prospect na employer. So yun, kaya online lang. Tapos nung okay na, tsaka nila ako pinorward sa tie-up agency nila sa Pinas para maglakad ng mga papers ko. At doon ay ibibigay mo sa kanila yung pagka meron ka ng pagka-direct kasi pagka meron ka ng employer tsaka ka palang pupunta ng agency ng tie-up nila. Pero kung yung doon ka talaga sa agency ng Pilipinas, hindi ko alam kung paano patakaran nila, kung kailangan mo bang pumunta ng personal or what, kasi hindi ako nag-walk in. So ako ay direct hired ako. So yun, galing dito sa Singapore, tapos may employer na, tsaka pa lang nila ako pinatraining. So yun, kaya online. So nakakuha ko ng employer nung tsaka lang ako nakapunta ng agency nung may employer na ako. So yun, wala din akong nilabas na pera. So walang parang walang mawawala sa akin. Kumbaga wala akong nilabas na pera. So kung hindi man matuloy yung pag-abroad ko dito or what, okay lang kasi wala nga akong nilabas na pera. Tapos yung yung tanong mo naman na about dun sa yung mga pinasa sa agency, bali sila ang magsasabi sa inyo yan kung ano yung mga dadalhin. Tanungin mo sila. Usually yan, pag magte-training ka na kasi, kailangan nila i-hold nila yung passport mo yan. Kukunin nilang original copy ng passport mo, diploma mo, high school diploma yun. Tapos, tawag dito, ano pa ba yun? Ano pa ba yung mga pinasa ko nun? PSA, yung mga ganun. Tapos biodata yun. Actually sis, meron nga ako kasi pina-refer na tawag doon na dito sa agency ko sa Singapore, na yung parang nalungkot nga ako kasi nga hindi siya matutuloy na mag-apply. So winatsap ko lang yung dati kong agency dito sa Singapore. Ito lang yung sinabi niya sa akin. Ayan lang yung sinabi niya sa akin na kailangan niya lang bigay ko dun sa taong yun yung WhatsApp number niya at sila na makikipag-usap doon sa sa kaibigan ko. So yun, kaya online lang, legit na agency yan kasi agency ko yan. So yun, so hindi na talaga kailangan pumunta muna ng tie-up agency nila sa Pinas. Dito muna, hanapan muna ng employer. So yun, sisi, sana sana nalinawan ka. Pag hindi pa rin malinaw sa'yo, comment ka lang. Ayun, bye-bye.